Paano magkulam gamit bungo ng tao? Ang bungo ay simbolo ng kamatayan. Pero alam mo ba na pwede talagang gamitin ito para pumatay ng tao? Ituturo ko rito kung paano nagkakaroon ang mangkukulam ng kapangyarihan na pumatay gamit ang bungo. Pero hindi ko ituturo ang orasyon o maselang instruction para gumana ito. Ibinabahagi ko ito para lang malaman nyo na meron palang ganito, makapag-ingat kayo at kung paano nangyayari ang prosesong ito. Isa na sa pinakamatinding pagkukulam ang paggamit ng bungo. Ang bungo ng tao kapag ginamit ng mangkukulam ay pwedeng makapagpahirap sa tao sa matagal na panahon o makapatay ng mabilisan. Ang ilan sa tao dito sa Visayas ay tinatawag itong anyaw. Ito ay ang paggamit ng mga kapangyarihan ng mga kaluluwa na nakaugnay doon sa mga bungo na yan para nga mangkulam at pumatay sa mga tao. Ang mangkukulam ay mananaginip tungkol sa power ng bungo ng tao at sasabihan siya ni Satanas kung paano nga gamitin ang bungo na ito para mangkulam o pumatay ng tao. Bibigyan ang tao na yan na pinanaginip ng mga instruction kung paano pagganahin ang bungo at ang orasyon. Ganito kasi yan, kapatid. Mananaginip sila na dapat pumunta sila sa sementeryo tapos kukuha sila or magnanakaw ng isang bungo ng tao na napili para dyan sa purpose na yan. Dapat walang ibang makakita sa kanila sa pagkuha nila ng bungo na ito at kailangan talaga malakas ang loob ng tao na pupunta sa sementeryo dahil maraming nakakatakot na mga bagay na susubukan ka bago mo makuha ang bungo na yan. Kung magtagumpay ang tao na pumunta sa sementeryo para sa pagsubok na yan, ay makukuha niya ang bungo at ang kapangyarihan na pumatay ng tao. Gayunpaman, ang mga bungo ng tao ay hindi dapat dalhin sa bahay dahil nga ay hindi kayo papatulugin ito at maaaring makapatay ito dahil lang nasa bahay nyo ito. Kung kaya ang karamihan sa mga mangkukulam ay naglalagay sa bungo ng tao sa ibang lugar na hindi sa bahay nila o di kaya sa mga kuweba, pero kadalasan ay mga kuweba. Kaya kapag nakapasok kayo sa kuweba, tapos may nakita kayong mga bungo doon at may mga kandila na parang altar, alam nyo na kung ano ang nangyayari doon. Bakit nga ba makapangyarihan ang bungo ng tao para makapatay ng tao? Kasi nga, kapatid, ay ang tao ay may spirito ng Diyos na makapangyarihan at may naiwan na mga enerhiya ng kaluluwa na tumira dyan sa bungo na yan. Gaya ng sabi ko, di ba, ang tao ay may tatlong bahagi, yung katawan, kaluluwa at espiritu, yung solid, liquid, gas, yung laman, dugo at yung hangin. So lahat yan ay nagtulong-tulong para mabuo nga yung isang tao. Tapos yung nasa bungo, may solid ka, tapos yung liquid na dugo, meron pa rin mga nakadikit doon. Tapos yung hangin ay dati may espiritu na nandyan. Tapos dahil ulo nga ito ng tao, ay dyan nakasentro nga yung spiritual na kapangyarihan na pwede mong gamitin para pumatay ng tao. Makokontrol mo yung kaluluwa na yon basta nabigyan ka ng saktong orasyon para paganahin ang bungo ng tao na yan. Darasalan ang bungo ng tao na yan sa mga binigay na dasal sa mga panaginip, kasama na rin yung orasyon. Tapos kung magawa ito sa nakatakdang panahon ng tuloy-tuloy, ay mabibigyan ang tao na gumawa ng ganyang panata or sakripisyo ng kapangyarihan na makapatay ng tao. Ang mangkukulam ay kukuha ng picture o di kaya ay pangalan at birthday ng taong gusto niyang patayin or pahirapan, tapos ilalagay niya ito dun sa mismong bungo ng tao. Darasalan at orasyonan niya ito kada hating gabi ng Martes at Biyernes hanggang mamatay ang tao or di kaya ay tumalab ang pagpapahirap na hiniling doon sa bungo ng tao na yan. Paano ko nga ba nalalaman ang mga kaalaman na ito? Iisipin nyo siguro na mangkukulam nga ba si Eric Rojas kaya alam niya yung mga ganito. Kapatid, ang masasabi ko dyan ay lahat ng mga manggagamot kapag nakaabot na sa sapat na kapangyarihan ay darating ang mga pagsubok sa kanila, yung mga malalaking tentasyon na aalukin sila sa mga kapangyarihan at nasa sa kanila na kung matatalo ba sila ng tentasyon na ito o tatanggihan nila ito para magtagumpay sa landas ng kabanalan. Ang mga spiritual ay
dadalawin sa panaginip sa mga mabuti at masama. At ang kailangan natin gawin at ang hamon para sa atin na mga spiritual ay palaging piliin ang mabuti. Kahit na mayroon mga tao na nakasakit sa akin, ay hindi ko tinanggap ang mga kapangyarihan mula sa kadiliman para maghigante at ipinagpaubaya ko na lang sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa kung ano ang karapat-dapat para sa kanila. Mas mataas kasi ang pangarap ko kesa sa mambarang or gumamit ng bungo ng tao para pumatay. Gusto ko magtagumpay sa misyon ko at makapunta sa langit. Ang Diyos na ang bahala sa hustisya para sa mga nakasakit sa akin. Paano mag-ingat sa mga ganitong atake? Una sa lahat, umiwas tayo na makasakit sa mga tao, lalo na yung mga may hawak na bungo. Mag-alay din tayo sa mga ninuno natin na hindi pa naaalayan kasi kahit na hindi tayo maatake sa bungo ng tao ay pwede tayong kalagin or yung mga kaluluwa ng mga ninuno na nga natin ay may bibigay na sakit sa atin kung hindi natin sila napahalagahan. Magpakabuti tayo at magpakabanal. Sundin natin yung landas ng kabanalan. Magdasal tayo palagi sa gabay sa pagdasal. Umiwas tayo sa mga bisyo at kasalanan na nakapagpapahina sa mga spirito natin. At mas maganda ay may habak de spiritual din kayo na proteksyon katulad ng binebenta namin bilang panangga sa lahat ng mga spiritual na atake. Para sa mas maraming impormasyon tungkol nga sa pagdepensa sa mga spiritual na atake, ay sana ma-click nyo ang link sa description or comment para mapanood ang free gabay sa spiritual defense course kung saan nga pinapaliwanag ko kung ano-ano yung mga iba-ibang spiritual na atake at paano tayo makadepensa sa mga ito. At kung naatake na kayo, ay maganda magpa-ritual kayo para tanggalin ang mga spiritual na atake sa inyo. Kung may hinala kayo na may spiritual na sakit kayo o di kaya ang minamahal nyo sa buhay, sana po ay huwag kayong mahiya na mag-PM sa amin para sa free aura and assessment para sa inyo. Pagkatapos nito ay magre-rekomenda kami ng produkto o serbisyo na pwede namin itulong sa inyo. Ang mga produkto at serbisyo po namin ay may bayad. Ang ritual sa pagtanggal sa mga spiritual na atake namin ay may bayad at mahal ang bayad nito dahil epektibo ito at ito ang saktong pagpapahalaga sa spiritual na kaharian. PM po kayo para sa mas maraming impormasyon. Palagi po tayong mag-ingat sa mga spiritual na atake, lalo na sa mga may hawak ng bungo. Maraming salamat po at God bless.